Hi guys, magandang araw sa inyo lahat. Magandang gabi pa pala. Kasi 2 oras pa para magbagong taon. So wala akong magawa at medyo mag-vlog muna tayo. Kasi habang nanonood ako ng vlogger ako, pero nanonood din ako ng mga binablog ng mga ibang tao. Kagaya nitong aking gustong i-feature sa inyo na si Sir Iking. Kilala nyo ba kung sino si Sir Iking? Maaaring kilala nyo to, Sir Iking, dahil naghahanap-hanap ako ng pwedeng, alam mo yun, pamalit para sa ating mga polpolitiko. Alam mo yung mga polpolitiko? Yung mga congressman o kaya yung mga nanunungkulan sa ating gobyerno na pagdating na eleksyon talagang kailangan palitan. So, meron akong nakikitang pwedeng i-recommenda sa inyo na si Sir Iking. Itong si Sir Iking, kumbaga, disiplinado to. Meron siyang pagmamahal sa kanyang mga tauhan. At siya kumbaga, may puso talaga sa sundalo to dating kasundaluhan to May puso siya sa kanyang mga nasasakupan doon sa military, diba? So, kung gano'n ng tao, may puso, nakikita natin sa loob, alam nyo na mga military, disiplinado yan. Talaga niyang pag inutusan mo, sunod lang yan. Kasi sa military may sinasabing chain of command. So, yun nga. At hindi na tuloy ako nakapag-intro. Ito po ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At ipipicture ko nga po si Sir Iking na isang military man. So, ikwento ko sa inyo yung pagiging may puso niya sa kanyang mga tauhan. Unang-una, kung mapapanood niyo yung kanyang vlog, yung kanyang buhay, unahin na natin dito sa kanilang mga tauhan. So, meron nga siyang vlog doon. Talagang security sa sinasabi ng NICA. Sa pagkakaalam ko, NICA, National Intelligence Coordinating, hindi ko lang alam yung A. Basta NICA siya. Alam niyo naman ang lolo niyo, medyo pag memorize na medyo mahina na tayo. May edad na tayo So, yun, sa NICA sila ngayon, itong kanyang boss, nangangailangan siyempre ng mga security kasi big time yung boss niya general to so siya yung pangunahing security ng general na yon, itong si Sir Iking. So kumuha sila ng mga tauhan para dumipensa o mga laga, security nga dumipensa mga laga dun sa isang general na I think retirado na rin yun, pero may katungkulan pa rin sa military. So, kumuha sila ng mga tauhan. Siguro, I think, siguro mga 4, 5, 6, hanggang 10. So, nagtanong yung kanyang boss kay Sir Iking. Iking, magagaling ba itong bumaril itong mga kinuha ng security? Security para sa akin. Di nag-isip si Sir Iking, oo nga, hindi pa natin na-check to. Sabi niya gano'n. So, hindi naman siya makapagsabing, magaling niya kasi hindi pa niya alam na personal yung mga na-assign sa kanilang mga tauhan nila para mag-secure doon sa isang general. So, ginawa niya, pinabaril niya, pinaputok niya. Baril nga kayo, 25 meters. Baril, pang. Sabi nga niya, hindi tumama. Ngayon, sinabi ni Sir Iking, gawin mong 20 meters, lapit-lapitan mo ng konti. 20 meters range, pang. Hindi pa rin tumama, binabaan niya ng 15 meters. Hindi pa rin tumama. Sa lupa ang araw tumatama ayon sa kanyang pagkakakwento. Ginawa niya 15 meters, wala.
10 meters, 10 meters. Lapit na ng 10 meters. Parang wala nang ano yun, wala nang isang poste ang layo nun eh. Di pa rin tumama. Okay, 5 meters muna. Yan, 5 meters, grabe ha. Ang lapit sobra nun. Hindi pa rin tumama. Lampas dun sa target na, kasi sa firing range eh. So, nag-alala siya. Nagsabi siya dun sa kanyang sa kanyang boss na general. At sabi ni Sir Iking, Sir, sablay. Sablay itong mga tao ko. Nakuha natin security. Baka tayo mamatay pa din. Hindi nga tayo namamatay sa ating mga gera. Halimbawa sa Mindanao, yung ating mga pakikipagbakbakan doon, dito tayo mamatay sa bayan. Yan sabi niya. So, nag-request si Sir Iking. Sabi niya kay General, baka po pwedeng turuan ko itong mga bata. Daling ko, turuan ko doon sa firing range. Sige. Sabi nga nung General, sabi ni Sir Iking, re-request po ako ng mga, I think, mga 10,000 rounds. parang araw makikipagbakbakan sa mga rebelding grupo, 10,000 rounds. Sabi nga nung so mo gagamitin 10,000 pero siya, yung request niya, pinagbigyan pa rin nila. Sige, mag-request ka dun sa ating opisina at kumuha ka dun ng ng 10,000 rounds na bala para dun sa training ng mga security natin. So, overall, kumuha siya ron at meron pang hindi sila na anuhan eh. Hindi siya pinagbibigyan kasi ang dami nun. Saan mo gagamitin yun? So, nung lumipas sa mga minuto, oras, tinawagan niya yung kanyang boss, yung general. Boss, ayaw kong pagbigyan dito. Baka ako'y makikipaggera pa, sabi niya gano'n. So, nangyari, tinawagan niya yung kanyang tapos pinakausap niya. Tapos narinig niya, yes sir. Nakausap niya yung nasa opisina mag-re-release ng mga bala. Yes sir, alright sir. Gano'n, sabi niya. So, to make the long story short, pinagbigyan tong si Sir Iking na marilisan ng 10,000 rounds na bala. Yan nga. Narilisan siya. So, ngayon, ang ginawa niya, tinuruan niya yung mga tao, yung mga tauhan nila, na magiging security nila, kasamahan para pangalagaan yung general. Ito ngayon. Nung nasa firing range na sila, tinuruan niya talaga. Tapos, okay. Magandang performance. Natututo na. So, training. Yung mga tauhan niya, sabi niya, nakakita nung nagpa-firing, gumagamit guys nung salamin, tapos may salamin ganyan. Salamin tapos babaril sa likod na gano'n. Parang sabi nga niya sa pagkakakwento niya, lito lapid na kagaya. Ito yung baril na kagano'n sa likod. Ito yung salamin. Parang araw pag tinignan sa salamin, babaril sa likod. Tinanong sa kanya, gagawin ba natin yan, sir? Sabi kay Sir Iking. Sabi niya, ano kayo, hilo? Sabi nga niya, tawa nga siya ng tawa. Yan, nakakapanood kayo ng mga Lito Lapida, ng mga Fernando Po Jr. Sabi niya, hindi po pwedeng ganun. Kung kayo'y susunod sa ganun, wala yun, palpak. Hindi pwedeng ganun. Bakit ka? Para daw yun sa car chase. O halimbawa, nasa car chase ka, dadrive ka, tapos may sumusunod sa'yo, nag-iisa ka, halimbawa. Tapos may bumabaril sa'yo sa likod. Tapos car chase nga. Di siyempre, sa side mirror titin, tsaka babaril na ganun. May katwiran pero palpak. Hindi po pwedeng ganun. Uy, puto ka na. Maya pa. 2 oras pa. Hamon sila magputukan dyan sa labas. So, Happy New Year po guys. So, sinabi niya, hindi po pwedeng gano'n. So, pinanliwanagan niya. Kung kayo inahabol na gano'n, nag-iisa kayo, paspasan mo. I-full throttle mo yung sasakyan mo, mas mabilis ka. O kaya,
pumunta ka sa mataong lugar at yun, mga diskarte lang. Pero yung sasabihin mo, gagamitin yung car chase, tapos babaril kang gano'n sa likod. Palpak yun. Si Lito Lapid lang ang gumagawa nun. Yung mga sa sinihan. Kaya nga, tuwan-tuwa ang araw siya nun. Miski ako natuwa, no, kinukwento niya yun sa kanyang vlog. So, yun nga. Tapos, minsan, may nakita pa siyang yung isa pang aksyon na nangyayari sa firing. Pero palpak, hindi niya inaano yun. Hindi niya pinapayagan yung ganon. Ganon kagaling at katalino si Sir Iking. Yung bang, di ba may handle doon sa kotse na kaganyan. Tapos yung mga napapanood natin sa sinihan, sa mga pelikula ng mga action star, gaganyan ka, diba? Nakahawak ng ganyan. Tapos, gaganon ka sa labas ng bintana. Tapos gagano ka, tapos babarilin mo ganon. O, pang pang pelikula yung mga mga nakikita ng araw nila dun sa sa firing. Hindi pwede yun, sabi ni Sir Iking. Hindi pwede yun. Para tayong tanga nun. E di, gawin mo na lang. Kung, halimbawa, yung kasama mo yung nariyan, hindi mo kailangan lumabas. Lumabas ng kotse. Yung ilalabas mo yung, di ba, sa pinto. Tapos may pintana. Tapos lalabas mo gano'n, hahawak ka doon sa handle doon. Tsaka kababaril ng gano'n. Palpak yun. Sabi nga niya, palpak yun. Kung may ganong insidente, basagin mo na lang yung salamin mo sa likod. At nung doon kayo bumaril. Doon kayo magbarilan. Hindi ganon. Palpak nga yan. Tama nga naman si Sir Iking nun. So, yun. Kaya nga sabi ko, si Sir Iking, pwede itong maging politiko na mangangalaga sa isang bawat mamamayang Pilipino. Nakikita ko kasi yung puso niya. Yung puso niya sa kanyang mga tauhan. Lalo na pagka naging opisyal ng gobyerno, halimbawa sa congressman o kaya senador, pwede to. May talino tong ating kababayan na to, si Sir Iking. Sabi mo pupunta sa kongreso, tagagawa ng batas. May talino to eh. Alam niya yung nangyayari sa laylayan ng lipunan. Sa baba, kagaya ng mga tauhan niya, di ba? Imbis na sabihin, palitan na lang natin to, sir. Itong mga taon to, hindi naman marunong bumaril eh. Pero hindi, nasa puso niya talaga. Tinuruan niya. At gumaling naman. Yung mga nakuhan lang tauhan na hindi marunong bumaril, puro tapang lang, pero wala naman yung uwido o galing sa, siyempre, security kay baril talaga ang kailangan magaling ka talaga sa baril. Paano maipagtatanggol yung iyong pinoprotektahan? Kagaya nga nung general. So, doon ko nakita talaga yung kanyang puso sa kanyang mga tao na imbis na palitan agad yung mga taong yun, binigyan niya ng pagkakataon na patunayan sa mga sarili nilang kung yung iba magagaling, kayo na walang karanasan, magiging magaling din kayo. Tinuruan niya yun. Diba? Ang galing. So, dun sa pag-iisip niyang yun, pwede siyang maging isang maghawak ng isang departamento sa gobyerno. O sabihin na natin, hindi man politiko, congressman o senador, pero sa senador, pwede siya, guys. Pwede siya. Tatalunin pa niya dating Senator Enrile, dating Senator Gringo Honasan, lalo na kay dating Senador Trillanes. Mas magaling to si Sir Iking. Sabi nga sa inyo talagang may puso ito. Sa bawat kwento niya, makatotohanan kasi, kumbaga, nagkukwento siya pero mapapansin mo talagang nangyari sa kanya sa totoong buhay. Hindi naman to magsisinungaling para lang for the views yung kanyang mga vlog. Hindi ako naniniwalang yung gawa-gawa lang niyang kwento. True story yun. True story. Isa pa, ito.
Di natapos na tayo, binigyan ng pagkakataon yung mga tauhan nila na walang alam sa pagsisecured o security nga, wala namang galing sa pagbaril. So, kung maaalala nyo guys yung mga Scout Ranger, ewan ko kung ano naging problema nila, kumbaga, nag-aklas sa gobyerno dahil meron silang problema. So, doon yung sa problema, wag na natin pag-usapan. Yung main topic nga lang, yung nasa Makati sila. Talagang pinalibutan lang Makati nun. Pagka ang Makati, yung business area na yon, natigil ang flow ng business dun sa Makati, malaking dagok yun sa ekonomiya natin. So, nangyari nga yun dun kasi meron silang hinaing nun eh. So, lahat halos makaraming Scout Ranger ang naroon. Siyempre, yung mga yun naroon, sumusunod lang sa chain of command yun. Pag sinabi nung mas mataas sa kanila, tayo'y inaapi tayo ng gobyerno o whatsoever, tayo'y magsalita. So, ang ginawa lang pagsasalita para iparating sa gobyerno yung kanilang hinaing, doon sila sa Makati. Pero actually hindi sila galing doon eh. Parang dito sila galing sa kampo, somewhere there. Tapos hanggang sa inipit hanggang sa napunta sila sa Makati. Doon tuloy yung napunta sila doon sa strategic point na maganda yung pwesto nila. Sabi nga ni Sir Iking, ang ganda ng pwesto nyo ah. So kasi naging isa siya dun sa yung bang coordinator o isa sa ano ba tawag dito? Nakalimutan. Yung nakikipag-usap para maayos yung sigalot dun sa pangyayari niyan sa Makati. Talaga pinalibutan lang. Ang ganda ng kanang pwesto ron. Sabi nga ni Sir Iking, very strategic point ang ginawa nyo. Ang ganda ng pwesto nyo. Yun ang banggit niya doon sa mga Scout Ranger na naroon. So, usap-usap, nagkaroon ng usapan. Naroon pa nga raw si dating senador na ating General Enrile at yung iba pa. May narinig pa akong Adan, ganon. Ewan ko kung Colonel siya o no. Basta ganon. So, doon kasi tayo sa main point eh. Paano niya nagawang paghupain yung nagsisilakbong, nag-aapoy na damdamin ng mga Scout Ranger na yun. Eto yun. So, nag-usap-usap sila. So, sinasabi nga niya doon na sinasabi niyang, Sir, usap tayo, pero huwag niyong palalabasin na sumurrender itong mga taon to. Kumbaga, wag nating ipalalabas sa media na sumurrender kasi hindi yun ang ugali ng Scout Ranger. Kasi ang ugali ng Scout Ranger, patay kung patay. Kasi Scout Ranger din si Sir Iking eh. So yun, nagkasundo sila, sige, wag natin gagamitin yung surrender, yung terminology na surrender, kasi never surrender yung mga Scout Ranger. Kaya masyadong disiplinado yun. Talagang sa kanila, patay kung patay. Ganon ang ating mga Scout Ranger. Yung ibang mga military men, ganon din. Pero iba yung talagang paninindigan ng Scout Ranger. Kasi Scout Ranger nga si Sir Iking. So yun, napag-usapan yun doon sa lamesa nila, sa table nila, kasi nakikipag-discussion sila para matigil na yung mga problema doon. Hinawakan kasi nila yung Makati Business District na yun eh. Yun. Yung parting dito sa may Ayala, Paseo de Rojas, dito sa Buendia, sakop nila yan. So yun. Nagkasundo naman sila. So baba na sila. Kasi pinoforce ng government, natapusin nyo na yan hanggang alas 12 ng gabing araw yan. So nagkasundo naman sila, pag-usap, at pag-uusapan nga yung hinaing at ang sa question ng ni Sir Iking, back to barracks, pero hindi surrender. Back to barracks ang magiging terminology. Alam nyo naman yung mga media eh. Pagka nag-news eh,
Uy, sumurrender na ang mga Scout Ranger. Pucha, ano yun? Parang dinadown nyo yung capability ng Scout Ranger pag ano, sabi nga ni Sir Iking. Kailangan back to barracks at wala tayong gagamit ng surrender. Tignan nyo kung gaano ang puso ng ating si Sir Iking para sa kanyang mga nasasakupan, kanyang mga mista na tinatawag. So, ayun. Formation, ayos na, alas 12, ayos na, kinabukasan, ang usapan nila sa umaga, magpo-formation nila. Magpo-formation na sila. So, formation. Di okay na. Mamarcha na sila, pabalik ng barracks. So, ang nangyari doon, merong isang umepal nga raw, ewan ko kung sino yun, umepal na sabihin, okay, kasi naroon na si General Enrile nun eh. Sabi nung isang mas nakakataas na, mas may katungkulan din. So, tanggalin ang mga magazine. Kasi ano raw yun eh, kumbaga standard operation procedure pagka ngayon may hindi nila tinatawag na sumurrender kasi never surrender ang mga Scout Ranger. Ngayon, nung sinasabing patanggal yung mga magazine, doon medyo nag-init ang ulo ng mga Scout Ranger. Parang nagdadabog na sila. Yun na base sa kwento niya. Nagdadabog na. So, itong si Sir Iking, yung sinasabi ko nga, pwedeng mga laga ng isang posisyon sa gobyerno eh. Na may puso siya sa mga kapwa niya Scout Ranger. So, sumingit siya. Sabi niya, sir, hindi pa pwedeng ganyan. Kasi magagalit talaga yung mga Scout Ranger. Sabihin nyo ba naman silang tanggalan ng magazine, tapos yung mga baril nila. SOP yan, pero itong may mga isang salita rin itong mga Scout Ranger natin. Pagka yun ni kagaya nun, doon sa lamesa natin, nakagkasundo na tayo, back to barracks, tapos utusan nyo ng ganyan. Ay, hindi pwede yun. So, sumingit niya sana, okay, balik nyo yung mga magazine nyo, ganon. Tapos magmamarcha tayo. Pupunta tayo na, magmamarcha tayo pabalik ng barracks. Ganon na ginawa niya. Inutusan niya na, sige, formation tayo, 5 meters ang distansya natin. 2 linya tayo, formation. Kaliwa, nakatutok yung baril nyo sa kaliwa nyo. Yung nasa kanan na linya, nasa kanan yung baril nyo. Doon lang kayo nakatingin, dito sa kabila nakatingin. May mga Marines din. Kung hindi natapos yung pag-aklas na yun, doon sa Makati, lulusob yung mga Marines nang galing sa parting White Plains. Dito sa parting White Plains dito, papuntang Global City na yun eh, yung ngayon. Sa kabila lang siya ng EDSA. Kung magagaling ko ng Makati, pagtawid nyo, doon na yun, yung White Plains na yun. So, Forbes Park, yun, doon sa may Forbes Park. So, sabi nga raw ni General Enrile nung time na yun, sigurado ka ba dyan, Iking? Sabi nga gano'n sa kanya kay Sir Iking. Sir, maniwala kayo sa akin. Yun naman sabi ni Sir Iking. Kasi alam ko yung mga ugali ng Scout Ranger. Talagang yan, lumalaban ng patay kung patay yan. Nakaabang pa yung mga Marines doon nga sa Forbes Park, doon sa White Plains. White Plains, hindi pala Forbes Park lang pala guys. Ang White Plains pala narito sa kabila Quezon City. Sorry guys. So sa Forbes Park, doon nga. So, marcha sila. Pinayagan naman siya, marcha sila. Pero, yung magazine, pinabalik niya. Sabi nga niya, pag nakarinig kayo ng kahit isang putok, upakan nyo. O nanggaling sa kanan, upakan nyo. Pag nanggaling sa kanan, siyempre kasi mga kasundalo talagang sumusunod din sa utos yan. Talagang obey first before you complain. Ganun kadisiplinado ang mga kasundaluhan. Kasi yun ang kanilang aral eh. Yan ba sa PMA? Talagang yun ang inahanla. Na talagang may chain of command sila. May chain of command na talagang pagka may inutos sa iyo, yung official mo, susunod ka lang. Ganon sila. So, yung iba nga doon, Scout Rangers, hindi nila alam kung bakit nga sila naroon. Kasi sumusunod lang sila sa utos eh.
Obey first nga before you complain. So, yun, naglalakad na sila. Lakad na sila. So, pagdating nila doon sa tapat ng kwento nga ni Sir Iking, pagdating nila doon sa, bago dumating doon sa mga Marines, alam ba nangyari? Yung pang mga Marines pa ang pinatanggal yung mga magazine habang sila dumadaan doon sa gitna nila. Yung mga magazine ng mga Marines, yun ang mga nagtanggal. Pinatanggal nga ng isang opisyal ng doon sa Marines. Tatanggal kayo ng hindi ko alam yung term, basta tanggal yung magazine ng kanilang mga baril. Diba? Nabaligtad. Imbis na, kumbaga, yung Scout Ranger magtatanggal ng magazine at nagdadabogan sila kasi wala ba silang tiwala sa kanila, sa mga Scout Ranger. Binalik nila yung magazine nila at itong mga Marines ang nagtanggal nga ng mga magazine doon sa kanilang mga baril. Diba? Ang galing nito si Sir Iking. Ito po si Sir Dado. Si Sir Dado na si Sir Scout Ranger Captain Clemente Enrique. Ang galing po. Talaga may puso siya sa kanyang mga tauhan at sa kapwa niya mga military men. So, sa nakikita kong pag-ugali niyang gano'n, meron siyang posibilidad na sa ganang akin talagang pwede siyang maging at least mga kongresista o mas maganda nga, senador na o kaya kung pwede, vice president Alam niyo kung bakit? Di ba ang vice president, spare tire lang yan, pero pwede siyang maging halimbawa, secretary ng mga nakaposisyon na politiko. Pwede po ito. Kung hindi man siya magiging politician, kahit man lang isang sangay ng gobyerno magiging secretary siya. Secretary, sabihin na natin Secretary of Defense kasi sundalo nga siya O kaya sabihin na natin secretary siya ng DSWD kasi matulungin nga Ang every decision niya talagang specific, talagang naka-align. Yung nga enkwentro nila sa Davao, I think that's Davao del Norte, ganun. Imaginein mo, nung sila may pupuntahan na positive kasi, sabi, na meron silang intel report na naroon yung mga rebelde. Mind thinking lang yan. Sige, syempre, nutusan sila, kaya't sila ng bundok. Tapos, nung mabalitaan nila, Sir, tingnan nyo, nagpa-interview na yung isang mataas na opisyal ng gobyerno na tayo aakyat doon at sasalakay. Sabi niya, aba namang leching yan. Nagpa-interview, malalaman na yun ng mga rebelde na tayo umakyat doon. Makakapag-prepare nga naman sila. So, yun. Talagang may diskarte. Matalino. Iniisip ang bawat desisyon. Iniisip kung ano yung merong isang problema. Yung solusyon, iniisip niya talaga. Yung solusyon doon sa problema, for an instant, isang pitik, alam niya agad ang gagawin niya. So, kung ito yung magiging isang opisyal ng ating gobyerno at nangangalaga sa bawat isang mamamayang Pilipino, aprobado to. Okay na okay to. Si Sir Clemente Enrique. Ang galing. So, yun nga po guys. Siguro mga isang oras na lang at magpuputo ka ng todo-todo dito. So, naikwento ko lang po kasi sa ganang akin, nakikita ko talaga. Pwede ito si Sir Clemente Enrique sa gobyerno. Titingnan natin kung may inganyo natin to. Shout out, Sir Iking. Baka naman. Kailangan ka ng mga taong bayan. Tingnan natin kung anong po pwedeng posisyon niya sa gobyerno. Talagang meron tong puso para sa Pilipino siya rin yung by the way guys, siya yung lumalagamit ngayon yung pirma para sa
withdrawal of support kay BBM. Withdrawal of support. Hindi ko lang ngayon kung ano update na kung ilan na yung mga nakapirma. Pero nagpapalipas lang. Kaya nga, edi 2024 na, maya-maya lang. So, maaaring meron silang mga iniisip kung ano yung next step after ng withdrawal of support. So, guys, hanggang dito na lamang po. Aprobado sa akin yan, si Sir Iking. Talagang mapagkakatiwalaan to. Baga, may sariling paninindigan para sa isang kapwa niya tao, para sa kanya mga tauhan. Di lalo na pagka nasa nasa politika na yan. Iisipin niya tayong mga maliliit na mamamayang Pilipino at yun na rin mga mayayaman. Lahat. Bawat isang mamamayang Pilipino dito sa Pilipinas. Na nararamdaman ko, guys. Nararamdaman kong may magagawa ito sa ating inang bansang Pilipinas. So hanggang dito na lamang po, guys, ang aking munting vlog. Nagpalipas lang ako kasi palapit na yung bagong taon. 2 oras na, less than 2 hours na nga lang eh. Pero ako, dito lang ako sa loob, makikinig na lang ako ng utukan. Hindi ako makakapunta dun sa sentro namin. Kasi dito ang ginawa, ang putukan doon sa isang lugar lang. Pero hindi rin mapiit yung mga tao magpaputok ng kanya-kanya eh. Ewan ko ba? Talagang ganun siguro ang Pilipino. So guys, thank you very much sa inyong panonood at pakikinig ng aking mamunting video, DIY KKB Informative. At sinasabi ni DIY KKB Informative, keep safe, God bless, and you have a great day. See you next year. Next year, 2 oras na lang. Thank you guys. See you in my next vlog.